Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita, live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito ng headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 22 sa buwan ng Mayo 2024. Pasada Balita. Bagong Senate President Escudero inaming pasimuno sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Bagong Senate Committee Chairmanships halos buo na. Pasada Balita. Bamban Tarlac Mayor Guo konektado sa naarestong kriminal ayon kay Senator Ontiveros. Alkalde inaming may helicopter. Pasada Balita. Website ng PNP muling binulabog ng hackers. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 3 katao patay sa pamamaril sa Africa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, life insurance industry sa Pilipinas lumago sa unang quarter ng taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, volleyball, #1 sports na sa bansa. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Gumawa ng paraan si Senator Chis Escudero sa loob ng 4 na araw para maging Senate President. Ito ang inamin mismo ni SP Escudero kung saan noong nakalipas na linggo sinimulan niyang kausapin at tawagan ang mga kapwa senador para maging Pangulo ng Senado. Ayon pa sa bagong Senate President, nakakuha siya ng kinakailangang bilang ng mga senador para sa pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan noong linggo. Kaugnay nito, 15 senador ang lumagda sa resolusyon upang maupo si Senator Escudero bilang bagong Senate President. Pasada Balita. Malapit nang makumpleto ang mga mamumuno sa iba't ibang mahalagang komite sa Senado para sa pagpapatuloy ng 19th Congress. Ito'y matapos bumaba sa pwesto ang mga kaalyado ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Pumalit sa pwesto ni Senator Joel Villanueva bilang Majority Leader si Senator Francis Tolentino. Iniluklok naman bilang Senate President pro tempore si Senator Jingo Estrada na dating pwesto ni Senator Loren Legarda. Pinalitan naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Chairman ng Senate Committee on Accounts si Senator Nancy Binay. Nananatili namang walang Chairman ng Senate Committee on Ethics, Committee on Finance, Committee on Tourism at Committee on Youth. Pasada Balita. Nagulat at hindi makapaniwala si Senator Juan Miguel Zubiri na isa si Senator Ronald De La Rosa sa mga pumirma sa resolusyon na nagpatalsik sa kanya bilang tagapangulo ng Senado. Kung nung unang araw anya, heartbroken siya, ngayon, dumbfounded na at hindi maproseso ang nangyari. Hindi naman naitago ni Senator Zubiri ang kanyang sama ng loob habang ikinukwento na tinanong niya si Senator De La Rosa kung bakit pa niyakap ang kanyang may bahay na si Aubrey matapos siyang mapalitan ni Senator Chis Escudero bilang Senate President. Aminado naman ang dating Senate President na masakit ang ginawa ni Senator De La Rosa at binigyang diin na sa politika, wala naman talagang permanenteng mga kaibigan kundi tanging mga permanenteng interes lamang.
Pasada Balita. Pinag-iisipan pa ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri at ng mga kalyadong senador kung sasapi sila sa minority bloc. Ayon sa dating Senate President, buong buo ang kanilang suporta sa bawat isa, subalit pinag-uusapan pa kung mananatili silang independent. Tatawagin anya ang kanilang grupo na Magic 7 na binubuo ni na Senators Sherwin Gatchalian, Nancy Binay, J.V. Ejercito, Loren Legarda at Sani Angara. Matatandaang bumaba sa kanilang pinamumunuang komite ang mga nabanggit na senador habang bumaba sa pwesto si Senator Zubiri bilang Senate President. Ang pinag-usapan namin na manatili kami isang bloke, 7 kami, and you can call us whatever you want. Magic 7. But we're together, buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kaming independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama hanggang sa huli. Yan po ang tinig ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Pasada Balita. Naniniwala naman ang political analyst na si Attorney Edward Chico na hindi kusang bumaba sa pwesto si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Attorney Chico, posibleng may impluwensya ang Malacanang sa pagpapatalsik kay Zubiri o maaari rin namang nawala na siya ng kumpiyansa sa mga kapwa senador. Kaugnay nito, iginiit ng political analyst na hindi rin permanente ang pagkakaluklok kay Senator Chis Escudero bilang Senate President dahil maaari pa rin itong matanggal sa pwesto kapag sa tingin ng mga pumubor sa kanya na hindi na siya epektibo. Binigyan din ni Atty. Chico na ang desisyon ni Senator Zubiri na manatili bilang independent ay nangangahulugan lamang na umaasa pa rin siya na muling makakabalik bilang Senate President. Pasada Balita. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ang bagong talagang Pangulo ng Senado na si Senator Francis Chis Escudero. Pinuri ni Pangulong Marcos ang record ni Senate President Escudero sa lehislatura at dedikasyon nito sa paglilingkod sa bayan na natatangi niya sa kanya bilang isang leader. Pinalitan ni Escudero si Senator Mig Zubiri na naglingkod bilang Senate President mula July 25, 2024 o 2022 bago nagbitiw kahapon Mayo 20 o nung isang araw. Hinilala naman ni Pangulong Marcos ang mga naging kontribusyon ng dating Senate President. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos sa kakayahan ng bagong tagapamuno ng Senado na pamunuan ng mataas sa kapulungan sa pagpasa ng mga batas na magdadala ng makabuluhang pagbabago para makamit ang pangarap nitong bagong Pilipinas. Pasada Balita. Binigyan din naman ni House Committee on Appropriations sa Chairman at ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga natatanging kakayanan ni Senator Francis Chis Escudero bilang bagong Senate President. Ayon kay Congressman Ko, proud siyang makita ang achievement na ito ni Senator Escudero na anyay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon, liderato at commitment nito sa paglilingkod sa taong bayan. Kilala rin ng kongresista ang pagsisikap ng Senate President upang makakuha ng mga tax exemptions at karagdagang benepisyo para sa mga mabababa ang kita na dahilan ng pagsasabatas ng RA 9504 o Tax Exemption for Minimum Wage Earners and Increased Tax Exemptions, Anti-Vagrancy Law, Anti-Torture Act at iba pang mga batas. Kasabay nito, umaasa naman ang Appropriations Chairman na makakatuwang ng bagong Senate President ang iba pang mga senador sa pagsulong ng mga batas para sa ikuunlad at ikalalago ng ekonomiya ng bansa. Pasada Balita.
Kumpiyansa naman si House Majority Leader Manix Dalipe na mas lalakas ang pagtutulungan ng mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso matapos italaga si Senator Chis Escudero bilang bagong Senate President. Umaasa si Congressman Dalipe na magkakasundo ang Senado at Kamara lalo na sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng administrasyon para sa ikaunlad ng bansa. Bukod pa rito, nasasabik din ng kongresista na mga katrabaho si Majority Leader Francis Tol Tolentino upang maisulong ang mga panukalang batas sa makatutulong upang maiangat ang buhay ng mga Pilipino gaya ng isinusulong na Economic Charter Change o Economic Cha-Cha. Pasada Balita. Samantala, pagsuporta ng Senado sa Central Procurement System ng pamahalaan, pinuri ng DBM. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Abot kamay na ang pagsasabatas ng New Government Procurement Reform Act. Ito ang inihayag ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman matapos makalusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Pinuri naman ni Pangandaman ang liderato ng Senado, partikular ang sponsor ng Senate Bill No. 2593 na si Senador Sani Angara dahil sa pagsuporta nito sa modernisasyon ng Central Procurement System ng gobyerno. May tuturing din daw itong malaking tagumpay para naman sa DBM Procurement Service at sa Government Procurement Policy Board Technical Support Service. Kaugnay nito, imaasa naman ng opisyal na may isasabatas na ang proposed bill na magtataguyod ng procurement system na transparent, epektibo, maasahan at may accountability. Layunin din ang panukala na wakasan ang side deals, under the table agreements, uncompetitive behavior, corruption at iba pang kriminal na gawain sa procurement ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, panukalang New Government Procurement Reform Act aprobado na sa Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang New Government Procurement Reform Act. Dahil certified bilang urgent ang naturang panukala, mabilis ding naaprubahan sa plenaryo ang Senate Bill 2593 sa botong 23 na sang-ayon at wala namang pagtutol at walang nag-abstain. Isitusulong ng panukala ang higit na transparency, accountability, operational efficiency at pagpapahalaga sa pondo. Oras na maging ganap na batas, lilikha dito ng electronic procurement system na magpapabilis sa kakayahan ng gobyerno na makapaghatid ng kanilang serbisyo sa mga mamayang Pilipino. Ang Philippine Government Electronic Procurement System, ang single electronic portal na magsisilbing pangunahing channel at mapagkukunan ng impormasyon sa pagsagawa ng lahat ng procurement activities ng pamahalaan para sa pagbili ng mga produkto, mga proyektong pang-infrastruktura at consulting services. Ito is Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, panukalang regulasyon sa ilang sistema sa bansa, lusot na sa ikatlong pagbasa ng Kamara. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nakakuha ng 231 botong pabor at 3 pagtutol ang House Bill 10284 o panukalang i-regulate ang paluwagan system sa bansa. Layon ng panukala na magkaroon ng konsepto ng pag-iipon, accountability at tiyakin ang access sa kinakailangang pera lalo na ng mga miyembro ng vulnerable sectors. Gayon din ang iparehistro at mapangisiwaan ang mga panuwagan sa pamagitan ng pagbuo ng Community Paluwagan Administration na isang independent agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa
Sa iba pang tampok na balita, may koneksyon sa mga kriminal si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito naman ang ibinunyag ni Senator Riza Ontiveros. Ayon sa senador, batay sa dokumento ng Securities and Exchange Commission noong 2019, dalawa sa mga kapwa incorporators ng alkalde sa Baofu na sina Chinese national Zhang Ruijin at Dominican national Bao Ying Lin, hirap naman banggitin yun, Bao Ying Lin, ay naharap sa mga kaso. Si Ruijin Anya ay convicted noong nakaraang buwan dahil sa money laundering cases sa Singapore, habang si Lin ay naharap din sa mga kasong o mga patong-patong na kaso. Git ni Senator Ontiveros, kahit pa sabihing nag-divest na si Mayor Guo sa Baofu bago pa man tumakbo sa halalan noong 2022, nananatili pa rin ang katotohanan na may koneksyon ito sa mga kriminal. Pasada Balita. Aminado si Bamban Mayor Alice Guo na meron siyang helicopter. Ayon kay Mayor Guo, nagkaroon siya ng chopper noong 2019 para sa negosyo na motor taxi. Dagdag pa na alkalde, ibinenta niya rin ang kanyang helicopter sa isang British company dahil hindi nangyari ang inaasahan niyang maganap sanang negosyo. Itinanggi naman ng alkalde na mayroon siyang mamahaling sasakyan na McLaren 620R na nasa car show contest sa Concepcion kung saan nanalo ang nasabing sasakyan. Dagdag pa ni Mayor Guo, hiniram lamang niya sa kaibigan ang nabanggit na kotse bilang pambato ng Bamban sa naturang car show. Pasada Balita. Sana all. Naisulitin na ng Commission on Elections sa Ombudsman ang ilang dokumentong may kaugnayan kay Bamban Mayor Alice Guo. Ito naman ang kinumpirma ng COMELEC kung saan kabilang dito ang Statements of Contributions and Expenditures, Certificate of Candidacy at Voters Registration ng nasabing alkalde. Nauna nang inirekomenda ng DILG sa Ombudsman na pansamantalang suspindihin ang alkalde sa gitna na rin ng mga isinasagawang investigasyon. Pasada Balita. Samantala, muling napasok ng mga hacker ang system ng Philippine National Police. Nagkaroon ng access ang hacker na kilala bilang PH1NS or PINS sa PNP Logistics Data Information and Management System na nakagambala sa platform at hindi na ito mabuksan. Ibinahagi rin ng PINS ang link sa ebidensya ng kanilang cyber attack kabilang ang database sample na naglalaman ng mahigit 300,000 personal information tulad ng pangalan, birthday, unit assignment at email address. Inugnay naman ng hacker ang data breach na anyay serye ng human error. Pasada Balita. Pinaiimbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Senado ang napaulat na data breach sa Firearms and Explosives Office ng PNP. Nababahala ang senador sa epekto nito sa national security, cyber security at posibleng maling paggamit ng nahak na mahigit 1.5 terabytes na personal data. Ayon kay Senator Amy, mahigit kalahating milyong Pilipino ang natatakot na sa mga magnanakaw ng datos, lalo't kahit ang pulisya ay napapasok na rin ng mga ito at simpleng pagsagot sa government forms ay nauuwi rin sa data breach. Hindi na niya katanggap-tanggap ang paulit-ulit na kabiguan ng pamahalaan na protektahan ang personal information ng mamamayan. Giit pa ni Super Ate na ang seguridad ng bawat Pilipino ay hindi lamang kaugnay ng mga bantang pisikal, subalit lahat na ng aspeto ng pamumuhay, lalong-lalo na sa mga personal na impormasyong dapat pinangangalagaan. Pasada Balita. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga foreign investor na lumahok sa Build Better More infrastructure program ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Indo-Pacific Business Forum na ginanap sa Taguig City, sinabi ni Pangulong Marcos na ang nasabing programa ay mayroong mahigit 185 priority projects na nagkakahalaga ng 9.5 trillion pesos. Binigyan din pa ng Pangulo na layo ng proyekto na baguhin
ang infrastructure landscape ng Pilipinas para maging susunod na logistic hub sa Asia. Kailangan din anya ang whole-of-nation approach, partikular sa private investments para makamit ang naturang target. Gate pa ng Pangulo, magiging mas mahusay ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pamamagitan ng Public-Private Partnership Code na kanyang isinusulong. Pasada Balita. Kumpiyansa naman ang Commission on Elections na kayang isabay sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa People's Initiative. Gayunman, binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na posible lamang itong mangyari kung magdidesisyon ang bagong pamunuan sa ilalim ni Senate President Chis Escudero na ipasa ang resolution of both Houses 6 na nagsusulong ng amyenda sa saligang batas. Sakali anyang aprubahan ng Senado ang RBH 6, dapat ding isama dito kung anong petsa at kung kailan gaganapin ang plebisito ng People's Initiative. Inihayag din ng COMELEC Chairman na ang pagdaraos ng plebisito sa labas ng nakatakdang midterm elections ay hindi maaaring tanggapin ng komisyon ngayong taon o sa susunod na taon. Pasada Balita. Hindi magdadalawang isip na maglabas ng arrest warrant ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay sa dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang at iba pa. Ito ayon mismo kay Committee Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ay kung hindi dadalo ang sinayang sa pagdinig kaugnay ng nakumpiskang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Siyang ay mayroon anyang sinasabing may kaugnayan sa magmamay-ari ng warehouse kung saan dinala ang bilyong pisong halaga ng shabu. Ang iba anyang sinasangkot sa kaso ay 5 beses na nilang inimbitahan at ngayon pinaaresto na at umaasa rin silang madadala na ang mga ito sa PNP, PIDEA o NBI sa susunod na pagdinig. Pasada Balita. Samantala tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga ikay masasabing kontrobersyal na senador hanggang sa mga oras na ito. Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Good morning po, Senator. Good morning, John, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat muli sa pagtitiwala at pagkakataon, Senator De La Rosa, na muli kayong ikangay makapanayam sa kabila po ng pagiging abala ninyo at pagiging quote-unquote kontrobersyal. Bago po ako magtanong, Senator De La Rosa, bigyan daan ko na po ang pagkakataon. Meron po ba kayong gustong ipaliwanag? Meron po ba kayong gustong pasalamatan o hinga ng paumanhin, Senator? Wala dyan. Okay lang po ako. Alright. So, ibig sabihin, no regrets ang mga nangiging hakbang ninyo kaugnay sa pagbabago ng liderato ng Senado, Senator De La Rosa? No regret dyan dahil bago ako nagdesisyon, nagdasal ako talaga. I told the Lord, "Come, Holy Spirit, please guide me in my decision making." So, no regret po ako. No regret po ako sa aking decision. Pinag-isipan ko yan at pinagdasal ko yan sa ating Panginoon. Alright. At sa manner po ng ramdam kong pagkakasalita nyo ngayon, mukhang nakamove on na po kayo, Senator De La Rosa. Tama po ba? Well, sa akin nating tumubon, medyo sasama yung loob mo dahil nga you have done your best para matulungan yung ating kasama na hindi ma-unseat sa kanyang pagka-Senate presidency. Tapos ngayon, tayo pang gagawing scapegoat na bakit na tanggal siya. Okay lang ako. Wala akong kuwan dyan. May kanya-kanya tayong paningin sa buhay at you go where your heart desires. Yun lang naman sa akin dyan. Apo. Marami pong binabanggit na isa sa mga naging triggering factor ng pagpapatalsik or pagbaba sa pwesto ni Senator Zubiri
yung binigyan niya ng pagkakataon yung controversial na investigasyon kaugnay sa PIDEA leaks, Senator De La Rosa. And at the same time, yung pong binabanggit na pagpirma niya, I think do sa arrest warrant, kaugnay kay Pastor Kibuloy. Can you comment on that, Senator De La Rosa? Well, kanya-kanya pagtingin yan dyan, no, sa sitwasyon. Dahil kung sabihin mo na ito talaga ang rason, yung failure niya sa pag-control sa akin sa pag-imbestiga ng PIDEA leaks, dapat kung yan ang target ng mga nagkudita, dapat hindi na ako kinausap ng mga tao na yan at right there and then nung nanalo na sila, dapat tinanggal nila ako sa pwesto as chairman ng Public Order and Dangerous Drugs. Kung yan talaga target nila. Pero alam ko ang triggering incident nitong lahat, 'di ba? Kahit before pa sa PIDEA leaks, meron ng attempt yung kampo ni Senator Jinggoy na i-unseat si Mig Zubiri. Noon pa, wala pang investigasyon, di ba? Yun, successfully yun, na-fend off namin yun. We were able to fend off that attempt. But ito ngayon, na-retrigger na naman ito uli. Dahil nga doon sa yung nag-motion si Senator Tolentino, si Senator Chis, na si Senator Bong Revilla ay dapat huwag na paatinin physically dito sa aming mga sessions, via online na lang dahil nga major injury yung tinamo niya. Masyado masama yung kanyang sitwasyon. Pero ito'y inayawan ni Senator Migs. So, doon nagtampo yung mga artista na kasama ni Senator Bong Revilla. So, doon nag-retrigger uli yung pag-unseat sa kanya. So, ako dyan, hindi ako umiiwas sa paninisi kung ano mang dapat sisihin. Pero I'm just giving you some information, relevant information na pwede makapagbigay linaw sa mga pangyaring ito dahil hirap din na ma-mislead tayo ng gusto na yung nakagad ang sabihin na dahil sa akin tayo magiging scapegoat dahil sa aking investigation. Nakita naman sa inyo dyan sa mga investigation ginawa ko. I rarely felt any support coming from my colleagues because of the sensitivity of that investigation. Okay. Makita man yun, makita. It's for you to judge. Kung talaga bang may suporta ako sa mga kasamahan ko. But sige lang, salamat pa rin at least hindi nila hinarang, hindi nila ako naharang dyan sa pagkandak ng hearing ko. Senator De La Rosa, personally, ano po ang nagtulak sa'yo para ikangay lagdaan itong ouster document? Dahil binabanggit mo nga at nababanggit din sa ilang mga panayam at sa mga balita na ikaw halos ang pinakahuli na lumagda dito sa dokumentong ito. Ano pong nag-trigger sa'yo? Jan, alam ni Senator Migs, I fought tooth and nail para ma-retain yung kanyang Senate presidency. Kaya nga ako napaiyak nung nagsaludo siya sa akin because I want to convey the message to him that, boss, I failed to win the war for you. Pasensya na at hindi ko na-control yung dapat kontrolin ko. So, yun lang ang gusto ko iparating sa kanya. Ako'y pumirma kasi ganito. The battle has been won by Chis Escudero. Tapos na. Galing na sila doon sa office ni Senator Migs na nagpaalam na we have the numbers, we have 14 signatures, all they need was only 13 signatures to unseat Mig Zubiri. They have already 14 signatures. Inform nila si Senator Migs na we are going to take over the leadership of the Senate. And pumayag na si Migs, nag-usap na sila doon sa opisina ni Migs. So panalo na sila. Nung bumaba, ako naman ay sumibat galing doon sa office ni Migs. Sumibat ako, bumaba ako doon sa office ni Senator Tolentino at nakipag-meeting ako kay Tolentino at kay Bungo dapat. Pero may hearing si Bungo, hindi pa nakarating, so hinintay namin si Bungo. At ako yung magpapaalam sana sa kanila dahil sa sama ng loob ko na natalo kami, I was going to ask them na makiusap ako kay Senator Bong at Senator Tolentino na
pwede bang umatras ako sa usapan natin? Dahil may usapan kami. We have a covenant with my PDP party mates na kuhan kami, majority rules. Kung ang butuhan namin is magiging 2 against 1, obligado yung 1 sumama sa 2. Yun talaga usapan namin ever since sa lahat ng butuhan namin. So in this case, Senator Tul and Senator Bong ay have decided to go with the Chis Escudero. So ako, isa na iwan doon kay Mix. So ako, sabi ko, pwede bang mag-usap? Gusto kong kausapin sila na pwede bang mag-usap ko sa inyo na mag-minority na lang ako? Huwag na ako sumama sa inyo. Pero, pagkagaling nila doon sa office ni Mix, sumunod itong si Chis at si Alan, pumunta doon sa office ni Tolentino. Na-corner ako doon at kinausap nila ako. Sinabi ko na, bato, we already the numbers, whether sasama ka sa amin o hindi, ay panalo na kami. Alright. Kami lang, we heard that you are going to join the minority. Ay nasasayangan kami sa iyo. Ayaw naming pumunta ka sa minority. Kung sana, you stay with the majority. Yun ako kasi. They're very magnanimous in talking to me na Alright. kung tutuusin lang ay hindi namin kailangan yung buto mo. Panalo na kami. Sino ka? Bakit ka namin kausapin? Material na yung kuwan mo. Wala na kwenta sa amin yung Senator De La Rosa, galing na po mismo sa inyo ang pagsasabing hindi na kailangan ng boto at pirma ninyo, pero ba't lumagda pa rin po kayo? Yun nga, dahil may usapan kaming tatlo. Yung sa ano ng partido? Yung kaming partido, PDP. Tatlo, na magsama-sama kaming tatlo, na Alright. huwag kaming maghiwalay. So, obligado ako doon sa usapan namin. Alright. In fact, gusto ko na nga sana sila kausapin nga, pwede ba may minority ako? Huwag na lang ako sumama sa majority. Pero, may usapan kami. So, at saka itong nanalo, itong mga magnanimous victors sa Gira, tapos na. Nanalo na sila. Pero still, pinapahalagahan ka pa rin na baka pwedeng huwag kang Okay, Senator De La Rosa, last few questions with your indulgence. Wala naman pong pangako sa'yo na sa pagsama mo sa kanila. Wala pangako ka. With or without my signature, I was told beforehand na hindi ako tatanggalin sa aking Senate Committee. Alright. Yun lang naman ang sabi sa akin. Okay. Oo. Apo, kamusta naman po? Ngayon ang huling araw ng inyong ikangay sesyon, kamusta po ang relasyon nyo sa mga dati nyong kasama at mga sinuportahang pamunuan ng Senado, Senator? Well, medyo, alam mo na, I was trying to explain my side kahapon doon kay Mix. Medyo hindi pa niya matanggap-tanggap. Medyo, alam mo na, they are still hurting from that incident. So, naintindihan ko. Still, I consider him as my friend. Hindi po nagbabago yung aking kuwan sa kanya. May kaibigan ko pa rin siya. Apo. At sana ganun din ang tingin sa akin. Pero kung hindi niya ako matanggap na kaibigan, din wala pa akong magawa. Wala pa akong magawa kung hindi na niya ako tanggapin na kaibigan. At kayo po ba'y nakakalakad o makakalakad pa rin hanggang sa walls of Senate nang nakataas ang inyong ikangay noo? Well, wala akong ikakahiya dyan sa aking decision. Alright. Siguro na kung lahat siguro ng kung ikikahiya namin yung pag-suporta kay Chis Escudero, lahat siguro kaming 20, ilan ba kaming sumuporta doon? Nagpirma. Number 15 yung pirma ko. Yung 15 siguro. Apo. Hindi makalakad na nakataas noo. Alright. That's nothing to be ashamed about it, Apo. Jan. Nothing to be ashamed about it. That's normal changing of the guard. It's very normal. At kasama na rin po kayo sa ikangay kasaysayan na nangyari ang palitan ng liderato ng Senado bago pa man ang Sinidje at bago ang ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senator De La Rosa, any last comment? Baka may karagdagan ka pa pong mga pahayag. Go ahead, sir. Yun lang dyan. Okay na ako sa mga tanong mo. Maraming salamat at sige lang, andito lang kami, magtatrabaho lang kami sa aming mandato sa Senado. Alright, with that, again, lagi pong bukas ang himpilan ng programang ito, Senator De La Rosa, kung meron mga updates sa side ninyo. Maraming salamat, good morning, good luck, God bless po, Senator. Salamat Jan, thank you po, good morning. Alright. God bless.
Yan po mga kabalitaktakan at mga kabalitaan ang tinig. Napakinggan niyo po Sabi nga nila, direct from the horse's mouth. Yung mga kanyang personal na naging dahilan para ika ngay lumipat ng ika ngay susuportahan or sumuporta sa bagong pamunuan ng Senado. Yan po si Senator Ronald De La Rosa. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't lagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! Oras! 37 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, hinihintay pa ng pamahalaan ng Pilipinas ang desisyon ng Timor-Leste kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito naman ang kinumpirma ni Justice Spokesman Miko Clavano bilang tugon sa ulat na tinanggihan ang hiling na political asylum ng pinatalsik na mambabatas. Ayon kay Atty. Clavano, sinusunod nila ang tamang proseso hinggil dito at umaasa sila sa magandang resulta sa nabanggit na kaso. Matatanda ang nahaharap sa 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 na counts ng attempted murder sa Manila RTC Branch 51 si dating Congressman Teves kaugnay ng pamamaslang at pamamaril sa Pamplona noong March 4, 2023. Pasada Balita! Itinanggi naman ang kampo mismo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. ang mga ulat na ipadedeport na ang pinatalsik na kongresista. Ayon kay Atty. Ferdinand Topacio, legal counsel ng dating kongresista, lagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga abogado ng dating mambabatas sa Timor-Leste at wala silang impormasyon sa status ng hiling na asylum ng kanyang kliyente. Dagdag pa ni Atty. Topacio, maaaring iapila ang pagbasura sa asylum application at mayroon itong 20 araw na transitional period at nais silang umapila hinggil sa nasabing issue. Pasada Balita! Samantala, inilatag ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa ipinatawag na Executive Committee meeting ng Department of Finance ang magandang performance ng BOC. Magugunitang nakakolekta ang BOC ng 300.2 billion pesos mula Enero hanggang Mayo 13 kumpara sa itinakdang target na 317.8 billion pesos sa nasabing panahon. Mas mataas din ito ng 7% sa 308.6 billion pesos na nakolekta sa kalintulad na panahon noong isang taon. Ipinresenta rin ni Commissioner Rubio ang first quarter report ng Adwana kaugnay ng dami ng mga import kasama ang oil at non-oil commodities. Pasada Balita! Samantala, alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita! Oras! 15 minuto na lamang, 8 a.m. na. Pasada Balita! Sa pagkakataong ito, muli po tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Suporta para sa mga magsasaka at mangingisda, muling tiniyak ng Department of Agriculture. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Siniguro ng Department of Agriculture na magpapatuloy at mas palalakasin pa ang suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasunod dito ng selebrasyon ng buwan ng mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. Binigyang pagkilala ng departamento ang mga farmers at fisher folks na may malaking kontribusyon tungo sa masaganang bagong Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sila din ang dahilan para umangat ang ekonomiya ng bansa
maging ang ating komunidad sa tulong ng kanilang sipag at pagtsatsaga upang makamit ang masustansyang pagkain sa hapagkainan. Tiniyak din ng kalihim na magpapatuloy ang mga programa at proyekto ng gobyerno para sa sustainable at modernized agriculture sa mga susunod pang henerasyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ilang mahalagang hakbang natalakay sa pulong ng dalawang matataas na opisyal ng Amerika at Pilipinas. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Siniguro ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang buong commitment ng Sandatahang Lakas na itatagoy dito ang estabilidad sa Indo-Pacific region alinsunod sa rules-based approach ng international law. Ginawa ni General Bronner ang payag matapos makipagpulong kay United States Pacific Fleet Commander Admiral Stephen Kohler na bumisita sa Camp Aguinaldo. Natalakay dito ng dalawang opisyal ang First Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng bawat pwersa at ang tuloy-tuloy na paglulunsad ng mga hakbangin upang maprotektahan ang seguridad sa Indo-Pacific region. Nagbigay naman ng pasasalamat si General Bronner kay Admiral Kohler sa tuloy-tuloy na suporta para higit na mapaigting ang relasyon ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng mga kinakaharap na hamong pang-seguridad. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, eto na, sports update na. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Number 1 na ang volleyball ngayon na spectator sports sa Pilipinas. Hindi na basketball. Yan ang panayam ni Philippine National Volleyball Federation President Ramon Tatsuzara. Kahapon na pinakilala niya ang mga babae ng Alas National Volleyball Team na lalaban sa 2024 AVC Challenge Cup na mag-umpisa ngayong araw sa Rizal Memorial Coliseum. Ang torneo ito ay isa sa 5 international events na gaganapin sa bansa ngayon hanggang sa Volleyball World Cup sa 2025. Ang sabi ni Tats. Sinabi ko yan a few days ago kay Boss Manny Pangilinan. Sabi niya, bakit ang dami naman nanonood? 46,000 fans in one day. Ang tanong niya. Ang sagot ko, it's a family entertainment sport. All ages, families, boyfriends and girlfriends, fathers and mothers. It's a sport that's really pang family. The excitement is there, and with all these events ng volleyball happening from next week, and in June, we have the VNL, the Volleyball Nations League, and then we have the FIVB Challenger Cup sa July. So sunod-sunod ang excitement, ang sabi niya. Suportahan natin ang Alas Pilipinas sa darating na mga araw. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Umago ang industriya ng life insurance sa bansa sa unang bahagi ng taon. Batay sa datos ng Insurance Commission, umabot sa 87.66 billion pesos ang nakolektang total premiums ng mga life insurance company noong Enero hanggang Marso. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Paliwanag ng IZ, ito'y dahil sa paglago ng variable unit life sa 6.8% at traditional life insurance sa 22.17%. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 3 katao ang patay kabilang ang alkalde ng Belo sa Cameroon matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Ito naman ang kinumpirma ng governor ng Northwest. Day, pinahirapan mo ako ha? Kala mo ha? Na pinagbabaril ang 3 habang papunta sa selebrasyon ng National Day. Kasunod nito, hiniling ng gobernador na maging kalmado lamang ang mga residente dahil nagkasana ng manhunt operations ng mga otoridad upang agad maaresto at maparusahan ang mga
suspect. Pasada Balita. Kala mo mahirap-hirap po kasing pangalanan at banggitin yung pangalan nitong governor ng Northwest. Anyway, sa atin pong good news, tampok sa isang sikat na Netflix show ang dalawang Pilipinong aktor. Proud na ibinandera ni James Bradwell ang kanyang Filipino heritage sa pamamagitan ng paggamit ng Pilipinong pangalan para sa kanyang karakter na si Lord Basilio sa latest season ng American historical show na Bridgerton, kung saan kasama niya si Martin Sarial, nagaganap naman bilang Lord Barnell. Ayon kay James, una siyang inalok ng karakter sa ilalim ng pangalan mula sa East Asian Heritage, ngunit inirekomenda niya ang pangalan na Basilio, na kilalang pangalan sa Pilipinas upang ipagmalaki ang Filipino heritage. Ikinatuwa naman ng aktor ang pagtanggap ng Netflix production sa kanyang ideya at nagbiro pa si James na dito na nabuo si Lord Basilio, the Lord of Longanisa and the Viscount of Visayas. Pasada Balita. Kung tutusin naman po, talagang maraming mga talent ang mga Pilipino. Magaling sa maraming bagay. Unang-una na sa pag-arte. Parang may pinatatamaan daw ako. Ay, wala po Nagkataon lang na tungkol sa pag-arte at pagiging artista ang bahagi ng ating good news. At sumainyo ang isa na naman pong edisyon ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan. Hitik sa impormasyon at masasayang kasamang mga angkor ang palatuntunang Karambola. Hanggang bukas, oras! Ilang segundo pa bago alas 8 ng umaga. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.